Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa episode 17, season 2 ng Salamat PBBM Podcast. Ako po si Ka-Coffee. Sariam, pakilala ka muna. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Bago ang lahat, pakifollow muna po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Kamusta po ang lahat ng mga ka-BBM sa buong mundo na nanonood ngayon, no? Sana po i-share nyo po itong aming podcast para mas marami po tayong mga kababayan na makapanood at makabalita sa mga sinasabi namin dito sa podcast. Kumusta po yung audio namin? Malinaw po ba? Comment naman dyan, yes or no. Kumusta po yung aming audio? Yung mga tsura namin dyan, may mga nagko-comment na. Kumusta daw sa tatlong gwapo kaso wala yung isa natin kasama eh. Yung cute wala. Wala yung cute. Nasaan ba yung cute? Kakopi, pwede natin murderin si sige, Palerista ngayon. Yari ka sa amin, Palero. Pag wala ako, mini-murder ako. Correct. Meron akong opportunity to mabawi. Ganti. Bawi. Nasaan ba si Palero? Nasaan si Palero? Ba't absent? Mga kababayan, nasa Palawan po si Palerista at nagkataon meron pong trabaho doon. So, hindi lang natin alam kung after work, meron pang ibang tinatrabaho. Baka nakikinig ka sa amin ha. Alam mo na. Ay, galit si May, yung asawa ni Palerista. Pagkatapos ng trabaho, uwi agad. Kung saan naka-check-in, uwi na. Huwag na pupunta Uwi kung na. saan. No, Palerista, Kasi be a good boy. Gumaya ka kay Kopi sa kasakin. Tumambay pa yan kung saan eh. Anyway, baka may mga komento po kayo, may mga opinion kayo, reaction, lagay nyo dyan sa comment section para maging interactive po yung ating talakayan, no? At isa-shoutout po natin yan. Nasaan po kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Madami-dami po tayo pag-uusapan ngayon. Noong nakaraan kasi, napakagaling ng ating guest, si Senator Coco Pimentel. Oo, Kaya grabe. hindi tayo nakapagbasa ata masyado ng comments na, no? Correct. At hindi natin natanong ang mga ka-BBM natin kung anong tanong or komento nila kay Senator Coco Pimentel. Pero viral yung pinost mo. Ay, oo, thank you, ha. 1 million na Maraming salamat, views, ha. no? Sa Yung mga- pinost mo tungkol kay Coco Pimentel Kasi at yung kanyang view. matalino si Senator Coco Pimentel. Talagang Kahit anong itanong mo sa kanya, Talagang masasagot siya obvious ng na maayos, number eh. 1 talaga sa bar exam. Oh, thank you. Sana makabalik sa atin si Senator Coco, no? Hindi, I'm sure babalik yan kapag malapit na tayong magkaroon ng national elections sa 2028, no? Maganda nga, tayo sir, naman ano, siguro tatagal pa naman tayo hanggang 2028. Feeling ko naman. Maganda suggestion niya, sir, no? Kung nakikinig sa atin yung grupo ni Senator Coco Pimentel, no? Once na umusad na yung impeachment trial ni Sara Duterte dyan sa Senado, maganda may may insider eh. Kasi alam niya yung paikot-ikot dyan. Maganda Explain niya sa atin. imbitahan uli natin si Imbitahan natin. Senator Coco Pimentel kasi maganda talaga yung mga views Correct, niya. No? correct. That being an insider, being someone na talagang nasa loob ng Senado at nagkaroon na ng opportunity na makahalubilo itong mga senador na to, at least magkakaroon siya ng magandang Correct. views tungkol sa nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan. And speaking of impeachment, a few hours ago, bago kami sumalang, napagbotohan na po yung probable cause, na determine na po yung probable cause dito po sa dalawang impeachment case ni Sara Duterte dyan po sa House Justice Committee sa kanilang pagdinig kanina. At unanimous po yung naging desisyon. 53-0 Kakopi. Grabe, 53-0. Wala man lang nag-go against. Kasi talagang siguro nakita nila parang ang tanga mo na lang kapag di mo nakita may probable cause. Kaya dyan na lang ito ebidensya. Hindi mo pa diba? nakita. Doon sa lahat ng nailatag for the past 4 weeks na impeachment, parang wala kang kwentang congressman at parang hindi ka nagsiservisyo sa bayan kung ang iyong magiging boto ay no against the correct. impeachment of Correct. VP Sara Duterte. Malinaw naman eh. Di ba? Kung tama sinasabi sa Riyaya, kung boboto ka pa against doon sa pag-determine ng probable cause, ikaw na lang si tawag niya si Paulo Marcoleta. Paulo Marcoleta na lang ang dating mo diyan, no? And mamaya balikan po natin ano itong dalawang impeachment case at ano yung mga grounds kung bakit in-impeach nila si Sara Duterte. Kung inyong hindi in-impeach siya, sinampahan ng impeachment case. Dalawa po yung nag-proceed dyan sa impeachment cases kasi yung iba kinancel na, yung iba Yung 1 and 2 nag-withdraw. hindi pumasok, nag-withdraw. So dalawa po yung lumusot dyan. Yung ikatlo po, ito po yung final ni Father Jose Saballa at ng iba pa po mga individual at inendorso naman po yan ni Representative Laila de Lima. At yung mga inaakusa po nila dito kay Sara Duterte, yung maling paggamit ng confidential funds. That's the first one. No? Second, yung pagsusumite ng mga questionabling dokumento para po sa liquidation. At pangatlo po, yung pagkakasangkot niya sa korupsyon noong siya po ay secretary pa ng Department of Education at yung pagbabantang ipapatsugi niya si Pangulong Bongbong Marcos, si FL Liza Marcos at si Martin Romualdez. Yan po yung nasa third impeachment case. Yung fourth complaint, basahin ko, Ka-Coffee. Ang nag-file nito si Attorney Nathaniel Cabrera at endorsed by
Benvenido Abante Jr. and Francisco Paulo Ortega V, no? Una, mga irregularidad umano sa procurement o pagbili ng gobyerno, no, sa departamento ni VP Sara Duterte. Pangalawa, omission at misdeclaration sa SALN, yung sa statements of assets, liabilities, and net worth niya. 3, unexplained wealth o yaman na walang malinaw na pinanggalingan. At 4, command responsibility sa umano'y misuse ng public funds, no, sa DepEd and sa OBP during So, the time. i-consolidate yan, sir, no? Yung ilalabas na grounds, yung articles of impeachment na siyang pag-uusapan sa plenaryo and eventually akin sa Senado, i-consolidate yan ng House Justice Committee. Kasi they will come up with the report eh. Yeah, House tama Justice yan. Committee report. No? Gagawa ng report ang House Justice Committee, isasabit sa plenary para pagbotohan, at after mapagbotohan, gagawa na sila ng itong napagbotohan nito. Ito yung na magiging articles of impeachment na isasabit sa Senado. Ano sa tingin mo, sir? Lulusot? Hindi. Palagay ko lulusot at lulusot talaga. Kasi Correct. dito pa lang sa Justice Committee, 53 members na. So all they need, kung di ako nagkakamali, is another 53 to make it 105 or 106, no, to get 1/3 of the House. Kasi 315 ata Correct. ang House members, no. So 1/3 of that siguro mga 305 o 306, no. Palagay ko lusot, no. Kasi nung 2025 impeachment case, 200 plus, overwhelming eh. Oh, overwhelming. Sabihin natin, umaklas doon yung 50. Mahigit 150 pa rin po. Sabihin natin yung iba mahinang nila lang. Okay, sige. Oo. At gustong ipatronize ang ating Vice Presidente, no? Gustong magpapogi sa Vice Presidente, Correct. kaya boboto na differently this time, no? Pero sana, yung nga sinasabi natin sa podcast natin na simula noon pa, na sana ma-expose natin itong mga to dahil wala naman ka-copy pinagkaiba yung impeachment complaints noong 2025 sa ngayon. In fact, na paganda pa nga ngayon. Correct. Mas naging kumpleto pa. Because andyan si Sunny Trillanes na nag-provide ng talagang magandang mga evidence at ang AMLAC. Correct. Bukod doon, yung kanina, NBI, talagang walang kaduda-duda na sa pinakita na o sinagot na mga tanong ng NBI na talagang merong probable cause para i-impeach si Sara Duterte, at least pagdating dun sa grave threat at dun sa sedition. Inciting to sedition, no? And plus point na lang si Madriaga. With or without Ramil Madriaga, tatayo na, madidetermine na yung probable cause. Eh, dumagdag pa si Ramil Madriaga. At yung kanya mga binitiwan na statement, magpapatunay dito sa corruption, yung mga unexplained wealth dito ni Sara Duterte. So mas lalo siyang nadiin. Mas lalong tumindi po itong kaso na to. Kaya tiyak na tiyak po tayo, mag-proceed po yan, aabante po yan sa Senado para magsagawa po ng hearing. Para sa akin, maganda rin kasi yung mga nabanggit ni Ramil Madriaga, no? Ang tawag ko doon, kung di ako nagkakamali, declaration against interest eh. Kasi, kumbaga siya na yung nagsabi na ginawa siyang dummy, Correct. ginawa siyang bagman ng mag-amang Sara Duterte at President Rodrigo Duterte, no? At meron siyang resibo doon. In fact, meron mga natanggap na pera na inutos sa kanya na bumili ng motor, mamahaling motor, hindi lang basta motor. Sasakyan, yung mga sasakyan. Sasakyan, no? At nagdala pa ng pera sa mga tao at may detalye pa yung pagdadala ng pera na yon, no? Pati sasakyan, pati amounts, pati lugar, pati oras nando sa kanyang declaration. Ang kagandahan doon sa mga statement ni Ramil Madriaga, makakorroborate mo. Diba? Mabe-verify mo. Sige, pinakita niya na nga nag-circulate online yung mga ORCR ng mga sasakyan. So paano siya makakabili ng ganyang amount, 'di ba? So tama yung pinupunto ni ni Sir Yayam eh. Detalyado yung mga binibigay niya, mga specific details. Kung ikukumpara mo doon sa 18 Marites, wala puro hearsays, 'di ba? Hearsays na si Balikod walang pa batay, sumasagot. Si Mike Defensor pa. Si Mike Defensor saka si Balikod na sumasagot, hindi naman yung 18 Marites, no? Hindi pala 18 Marites na. Binago na yung pangalan, 18 Bouncers. Lang KTV bar pala ni ni Mike Defensor. Pero ka-copy, isa sa nakikita kong pinaka-damaging para kay VP Sara dito ay yung kay Sunny Trillanes saka sa AMLAC, no? Correct. Yung mga figures, no? Yung mahigit mga 6.7 billion pesos total transactions. Tama naman yung mga kabilang kampo. Total transactions yun. Total transactions. Ibig sabihin, credits plus debits, no? Pero assuming i-compare natin yung total debits, ibig sabihin i-add lahat ng total debits sa kanyang cash in bank or cash on hand, then i-add din lahat ng
total credits, no? Kapag minus mo 'yon, no? Yung neto, yung sinasabi. Neto ang pinag-uusapan natin. Para kay Sara Duterte pa lang, meron 2.88 billion Bilyones pa na rin. dapat niyang ilagay sa kanya salin. Correct. No? Kasi tama nga naman yung in and out ng pera yon. Pwedeng 2 beses pumasok, 2 beses out, 5 beses pumasok, 5 beses out. Pero ang pag pinag-usapan na natin yung balanse at the end of an accounting period, usually yan, December 31, kung anong end of the year, no? Kunyari 2024, 2023, at the end of December, dapat nasa salin mo yun. Ang problema, wala sa salin. Zero. 2019 to 2024, wala sa salin. Zero, walang cash deposits. Tapos ito pa, ka-copy, di ba, ang daming transactions, mahigit 600 kung di ako nagkakamali. No? Nung pumili lang, randomly, si Congresswoman Laila De Lima 19 sa na. mga sinabi ni Trillanes. sa kanyang affidavit at pinakonfirm kung may ganung transaction during that day with the specific amount, ang sagot ng ANLAC, yes, they have that transaction. 18 out of 18. Nadagdagan pa yan. Kanina sa opening speech ni Chair Luis Tro, naging 19. Talaga. Biruin mo yun, perfect. Kumbaga, lahat ng mga nilahad ni Trillanes sa kanyang affidavit, which is all along, from the very beginning, since 2016 na in-expose niya, andun na pala yan ng evidence na yan, no? Na ngayon lang natin siya pinakikinggan dahil during that time, medyo pro-Duterte pa tayo di ba? Correct. So, Kasi ngayon, unity team parte ng unity team. ngayon nagising na tayo, nauntog na tayo at nalaman na natin ang katotohanan tungkol sa mga Duterte, naniniwala na tayo. No? Dahil ang records ng AMLAC, for instance, hindi po yan magsisinungaling. Galing sa bangko yan Correct. At government officials yung nagpe-present dito, hindi siya pwedeng manloko. No? Dahil makakasuhan siya. No? Ang nakakatawa lang, no, kasi may mga DDS din tayo, mga D-list vloggers na pinapakinggan. Ang analogy pa nila, parang GCash daw yan no? Nag-deposit ka ng 100, tapos cash in yon, tapos cash out ka 100, naging 200 na. Tapos i-deposit mo ulit, and then cash out, deposit, cash out, para lumaki daw. Ganun daw yung gusto nilang palabasin na ginawa sa bank account ni Sara Duterte, kaya tumaas yung total transactions na pumalo ng 6.77. Isipin nyo, wala bang ginagawa yung mag-asawa na yan at gagawin nila yan, magwi-withdraw, magdi-deposit, magwi-withdraw, mas lalo silang mapapansin. Saka for what purpose? Diba? Hindi naman nila iniisip na maimbestigan sila ng AMLAC o ng House Justice Committee at a certain future time, during that time, di ba? So, ba't nila gagawin yun? Anong kalokohan yun? Papagurin lang nila sarili nila. At we're talking of millions, minsan may hundreds of millions pa nga na transaction. So, kalokohan yun. Kaya nga, hindi na nga lang tayo doon tumingin sa total Assuming tama sila doon. Sige. Tama sila doon. Merong mga multiple transactions, same amount, the same nature, sa debit ng account ni BP Sara at ni Manscarpio at sa credit ng account ni BP Sara at Manscarpio. Pero ang tinitignan natin, kapag binalanse mo yan at the end of the year, no, magkano ang total debits, magkano ang total credits, no, may matitira pa rin dyan. Yung matitira na yan, dapat nire-report mo sa salin mo yan. Oo, 2+ billion pa yun. Kay Sara pa lang, 2.88 billion na. At take note yan lang po yung nasa bangko. Paano pa yung mga cash dyan, yung mga transactions nila, yung mga yaman na nasa vault, diba? Mga ibinabaon sa lupa, hindi pa po kasama dyan. Yung mga transactions na below 500,000, hindi pa kasama dyan. Sa ka-coffee, kung 1 year, 2 years, 2 consecutive years na walang cash in bank, cash on hand, okay pa matatanggap mo pa Kaso from 2019 to 2024 intentional na yan, sinadya na yan. Tapos ito, sir, diba? May isang tangandiles pa, sabi niya, hindi raw tayo informed at hindi nyo ba alam, yun pa yung kanyang term, hindi nyo ba alam na ano na tayo ngayon, high-tech na tayo ngayon, cashless na yung mga transactions. Cashless, ang GCash cashless. Pero may perang value na nandoon sa account mo. At dapat mo rin idineklara yan kung ano man sinasabi nyo online, sige cashless na, nakadeklara yan sa SAL. And bakit zero yung kanyang cash? Alam niyo po, ang records ng bangko at ang records ng AMLAC tungkol sa nire-report ng mga bangko, pwede pong tinatawag dyan na soft copy at hard copy. Ang soft copy po, yun nasa computer. Yung transactions na nasa computer. Kapag pinrate mo na yan, ang tawag na po doon hard copy. Ngayon, ano yung cash inflow at outflows, no? Yeah, explain mo yan, sir. CPA si Explain Sir ko po, Yaya, kaya explain niya naging naman siya. professor po ako ng 2 colleges, no, in business, PSBA sa NCBA. Ang tinuturuan ko po, mga 4th year graduating students ng accountancy, no? Nagturo po ako ng auditing, nagturo po ako ng intermediate accounting, yung ibig sabihin higher accounting subjects, nagturo ako ng taxation, no?
ganito lang po yan. Ang cash po kasi, cash on hand or cash in bank, ang normal balance niyan ay tinatawag na debit. No? Ibig sabihin po nun, kapag ang cash po ay na-debit, nagkakaroon po addition sa iyong cash. Either cash on hand or cash in bank. Nababawasan po yan kung nagkakaroon ng credit. No? Left and right. Left and right po yan. No? Laging, kung gaya po ng rule sa accounting na napakasimple, for every debit, there's always a credit. No? Ganun lang po kasimple yan. So kapag meron na dadagdag, deposito o transfer no, para sa isang account ng isang bank depositor or bank account owner, no, nadadagdagan po yun pag nade-debit. Ngayon, pag nagwi-withdraw naman po, o kaya may mga online transfers para magbayad ng kung ano-ano, kunwari nagbayad sa mga Online shopping. Meralco, sa Nawasa o online shopping, sa credit side naman po yun, nababawasan po yun. Okay? So ang ginawa lang po ng AMLAC, tinotal yung lahat ng debits, tinotal lahat ng credits, no? By the way, ang debits din po is represented by cash inflow, ang credits naman po represented by cash outflows. Ganun din po yun kapareho. Kapag tinotal mo po yan, pareho, total debits, total credits, no? Definitely, may amount yung debits at may amount yung credits. At kadalasan, syempre, hindi pa na, 100%, mas malaki ang debits. No? So, total debits less total credits, kapag inala mo yung diferensya niyan, yun yung cash in bank or cash on hand balance mo at the end of the year. No? Normally po kasi, kung gumagawa tayo ng financial position o balance sheet o statement of assets, liabilities, and net worth, kung anong end balance mo for the year, yun po ang i-report mo sa iyong SALN o sa iyong financial position. Na yun yung tinago ni Sarah. Yun ang hindi po nilagay ni Sarah. No? Okay? So wala pong mali. Wala pong mali sa reporting ng AMLAC kasi po yung base lang kanilang pagre-report sa atin, no? Yung naging transactions talaga na pumasok sa mga accounts ni VP Sara at Mans Carpio, no? Yung mga panahon na na-cover nila yung transactions ni VP Sara. O, naintindihan nyo na ha. Ganda na explanation, Sir Yayam ha. O, parang ano lang yan, kung nagpapa-Gcash ka, yung debit mo, cash in. Yung credit mo, cash out. Diba? Correct. So, billions pa rin yan. Kaya nga ang tanong dyan, saan galing yung mga milyones na pumapasok? And nasaan yung natitira? Kasi yung neto, may 2 billion pa. 2.88 billion po Nasaan ang natitira. No? Gaya nga po sinasabi, 4.3 billion po ang total debits or total cash in. Ang total credits or total cash out Yung is lumabas. 1.5 billion. Kaya kung ikukumpara mo po yung 4.3 cash in total plus 1.5 cash out total, no, magkakaroon po ng balanse sa baba na 2.88 billion na dapat po, no, nakikita sa SALN yan. Naka-report sa SALN. So doon pa lang talagang ano na eh, matutuluyan na si Sara. Matutuluyan na si Sara, no? Ang pagkaintindi ko na sa explanation ng Senator Coco Pimentel, no? Sa isa lang maging guilty ka, may impeach ka na, makukonvict ka na. Tama. Kunyari, Ilan pa lang, napakatibay na. Tama si Senator Pimentel. Kunyari, yung 4 na grounds ng impeachment or yung articles of impeachment na correct. sinasabi, nasa Senado na. Doon pa lang sa una, napatunayan na at nagbotohan na ang mga senador na talagang Guilty. impeachable yung offense na yon at guilty siya, no, with a vote of 16, 16. senators, no, hindi na nila kailangan itakin yung second, third, and fourth Kahit complaints. deadmahin na yung ano, Yung, yung, ibang articles. yung pagbabanta niya kay Presidente, wag na natin pag-usapan yan, ihuli na natin yan. Kahit na lang dito sa misuse of funds, kunyari itong paggamit ng confidential funds na mali, no? Yung pagkakaroon ng mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba-iba pang tumanggap na wala namang record sa PSA, no? Correct. Pag dyan pa lang napatunayan na totoo at grounds for impeachment talaga yan at nakakuha ng 16 votes ang mga pro-impeachment na senador, edi tanggal na agad si Sara.